Greetings once again mga minamahala. Tayo pinipanya na makinig ng salita kay Brother Lauro Butuso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanaga. Sa araw na ito ating pong pag-usapan ang patungkol sa ang Diyos ang nagtanong kay Bradley, no? Ipakinggan natin yung kanyang tanong, no? Pakinggan muna natin, saka natin din sagutin ulit kung ano ba yung mga tanong na itinanong sa kanya. Nakasulat sa Biblia. Nabasa ko kasi ko ito. Genesis 3 verse 17. Ulitin ko na muna yung tanong no. Nagtanong siya na ang Diyos hindi magsinungaling, ang sabi niya. Ituloy natin. Kasi hindi klaro yung pagkatanong niya eh. Ulitin natin. Hindi magsinungaling. Nakasulat sa Biblia. Nabasa ko kasi ko ito. Genesis 3 verse 17. Genesis 3 verse 17. Masaya natin. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Ay, hindi, ano po? 2 verse 17. 2 verse 17. Dadakwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ikaw sa King James Version eh. Ano sabi? Ano sabi ko? For in the day that you eaten thereof, you shall surely die. You surely die. You surely die. Tama. Walang pagsalang mamamatay ka. Kung namatay naman talaga siya doon na kumain siya, di ba? Hindi ko. Pagkakain niya, hindi agad siya namatay. Ganun ba? Ito kapatid, pakinggan mo. For on the day that you eat of it, thou shalt surely die. Kailan siya mamamatay? On that day. Di ba? Ano ibig sabihin ng Diyos doon? Pakinggan mo ha. Genesis 5. Pakibasa kapatid sa 4. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon. At siya'y namatay. Namatay siya eh. Namatay. 930 years nang mamatay siya, no? Ngayon, ano ibig sabihin? Ito. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Para sa Diyos, ang isang araw katulad ng 1,000 taon. Umabot ba ng 1,000 taon si Adam? Hindi, 930 years lang. Patay. Hindi nagsunod Diyos sinabi ng Diyos, on the day that you eat of it, thou shalt surely die. Okay. Oo, kasi ang nagtanong, sabi niya, ang Diyos ay hindi magsinungaling. Sabi niya, oo, tama yun. At saka yung tinatanong niya sa Genesis chapter 2 verse 17. Ayan, babasahin natin. Genesis chapter 2 verse 17. Sa 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. 17. Natapat sa punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain na, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Tunay, surely die. Sa English. Kasi sinabi doon na nagtanong eh. Iba yun sa English eh. Parang nag-ano siya eh. Duda sa sagot ni brother. Tignan mo maya. No? So, tingnan mo. Sa 2:17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kaya sabi nung tanong, in English pa, kasi surely die.
Pero sabi ni brother, ang sagot niya, namatay naman si Adan nung kumain siya. Ayun. Namatay naman talaga nung kumain siya. Yun ang ulit-ulit yung sinabi. Sabi ng nagtanong, hindi ho. Nang kumain siya, hindi naman siya namatay. Sabi ni brother, kailan siya namatay? On that day. Yun. Totoo lang, hindi naman talaga namatay. Hindi naman talaga siya namatay. Physically. Yan. Kaya ang sabi ni brother, ano ang ibig sabihin ng Diyos doon? Yan. Yung Diyos pang, yung pinag-ano niya. Yung Diyos pa yung, sabi niya, ano bang ibig sabihin ng Diyos doon? Yan. Kaya pinabasa niya yung Genesis. Yun ang sinagot ni brother. Genesis chapter 5. Kasi namatay naman talaga daw si Adan, hindi niya sinabi kung anong pagkamatay ni Adan. Yung tinutukoy niya sa sagot niya, yung physically dead. Physically dead yung sinasabi niya, tinutukoy niya. Kaya yung sagot niya sa Genesis chapter 5, physically dead. Error naman ito si brother. Tingnan mo maya. Physically dead ang tinutukoy niya eh. Tingnan mo yung sagot niya. Sa Genesis chapter 5, verse 4. 4 to 5. 4 and 5, no? Sa Tagalog. Genesis chapter 5, verse 4. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, kita mo, nagpanganak pa sa kay Seth eh. Ibig sabihin, kasi yung sagot niya, ulitin na mamaya ng konti At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na may panganak si Seth, ay 800 taon. 800 years. Nung ipinanganak ang kanyang anak na si Seth, at nag-aanak ng mga lalaki at mga babae. Tingnan mo, ipinanganak si Seth, tapos nag-aanak pa siya ng babae at mga lalaki. Ibig sabihin, buhay na buhay siya. Ayun. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. Ayun, di ba? 800 years. Ipinanganak niya yung kanyang anak na si Seth. Ayun. At saka, 130 years pa bago siya namatay. Physically. Pero yung sagot niya, ulit mo, yung sagot niya, namatay kaagad si Adam nung kumain siya. Yan. Tignan mo. Tignan mo yung sagot niya. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Para sa Diyos, ang isang araw katulad ng 1,000 taon. Umabot ba? Pakibasa kapatid sa 4. Ayan, ito na. Ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ibinabuhay ni Adam ay 930 taon. At siya'y namatay. Namatay siya. 930 years nang mamatay siya, no? Ngayon, ano ibig sabihin? Ito. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Para sa Diyos, ang isang araw katulad ng 1,000 taon. Umabot ba ng 1,000 taon si Adam? Hindi, 930 years lang, patay. Hindi nagsuntag yung sinabi ng Diyos, on the day that you eat of it, thou shalt surely die. Hindi posible po sa Diyos yung magsinungaling. Yan. Binasa niya, sabi niya, anong ibig sabihin ng Diyos doon? Yung Diyos pa yung sinabi niya nung ano ibig sabihin ng Diyos. No? Binasa niya yung Genesis 5 verse 4. Na ipanganak si Seth, 800 years old si Adam. Kaya buhay pa siya nung kumain siya noon ng fruit of knowledge and good. And nung kumain siya noon, nung kumain sila, no?
Ang nangyari doon, nung ipinanganak niya siya, yung sagot niya, ipinanganak si Seth, yung kanyang anak. 800 years old siya. At nanganak pa siya ng babae at mga lalaki. Di buhay na buhay siya. Oh, physically. No? Physically buhay pa siya, umiiral pa siya. Oh, kasi nanganak pa siya eh. Ano bang mga, ano niya yan? Yung mga sagot niya. No? Oo, buhay pa siya. Oo, saka siya namatay nung 930 years old na siya. Ayun. Parang sabi niya, anong ibig sabihin ng Diyos doon? Yun. Si brother parang albularyo eh. Oh, pag gumaling sa kanyang kapurihan, no? Ang galing ng albularyo, no? Pag namatay, ang sisi sa Diyos, no? Kinuha na siya ni Lord, no? Quote unquote, no? Kaya sabi niya, anong ibig sabihin ng Diyos doon? Hindi gano'n, no? Anong ibig mo sabihin doon? Yun. Namatay ka agad, sabi niya. No, hindi naman gano'n eh. Oh, tignan mo. Ito, tignan mo ha. Ito. Ayun. Una-una, tignan natin kung namatay siya kaagad. Ano bang tinutukoy niyang namatay? Oh, kasi tinutukoy niya sa sagot niya, namatay siya physically. Yun ang sagot niya eh. Kasi namatay siya kasi ang bilang niya sa 1 Peter 3:8. Oo, yun ang bilang niya eh, na 1,000 taon, one day lang sa Panginoon. Ayun. Kaya, paano naman yung buhay na buhay sa 800 years bago pinanganak si Seth? Ano pang mga complicated yung sagot eh, no? Kasi tinutukoy niya, physically dead. Ayun, kaya tingnan mo ito. Ito muna, no? Ibaybayin natin. Kung namatay nga siya kaagad. Kasi sabi niya, surely die eh. Kaya nga ang nagtanong, nakipag-ano pa sa kanya, hindi naman siya namatay eh. Hindi na siya namatay. Ang ibig sabihin nila, yung physically. Ayun, tingnan natin kung ano ba yun. No? Ibaybayin muna natin, no? Kasi sabi niya, ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Tama nga naman yun, no? Punta na dito sa Genesis chapter 2 verse 16. Sa lahat ay makakain ka. Yun ang sabi sa kanila. Walang pagsalang mamamatay ka. You surely die. Sabi niya kanina doon, sabi niya on that day, mamamatay daw. Kaya ano ba tinutukoy niya? Kasi yung patunguhan ng kanyang sagot, physically dead eh. Dito muna tayo. Hindi naman siya namatay kaagad doon eh. Pinapalabas siya na matay doon kaagad. Surely die. Yun, no? Kaya sabi niya, walang pagsiyalang mamamatay ka. You surely die. Sa 2:17. Sa 18, hindi mabuti ang lalaki ay mag-iisa. Yan. Kasi pinapalabas si brother na matay kaagad yun eh. Yun yung sagot niya eh. You surely die. Yan. Punta na doon sa 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Ayan. Kaya, ang sabi sa Ecclesiastes nga, Ecclesiastes 4:9-11, mas maigi ang dalawa kaysa sa isa. Ayan. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, ay may init nga sila. Ngunit paanong makapag-iinit ang isa na nag-iisa? Yan. Kaya nga sabi nga rito sa 12, at kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya. At ang panaling 3 ikid ay hindi mapapatid na madali. Ayan. Kasi kahit na isang walis tingting eh, kung isa lang eh, madali yun. Pero pag 3 na, medyo maano yan. Pero tuloy tayo, no? Sa 19 and 20. Ito pala, balik tayo sa Genesis, no? 19-20. Sa Genesis chapter 2, verse 19 and 20 na. Diretso tayo, no? Bili ko sa 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-iisa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya.
At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang, at ang lahat ng ibon sa himpapawid ay pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay, yaon ay naging pangalan niya. O, bigyan na ng pangalan ng lahat ng mga hayop. No, ito langgam to, ito agila to, ito duck, dug. Ayun, bigyan na ng lahat ng pangalan. No? Binigyan ng lahat ng pangalan. Sa 20, at pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungan maging katulong niya. Ang dami niyang trabaho. Ayun, busy siya, no? Busy siya sa kanyang trabaho kasi pinanganlan niya ang lahat ng mga hayop, no? Kaya halimbawa, ayun, abroad si Mrs. Kaya yung ahas na kaibigan niya, yun ang palaging kasama ni Mrs. Kaya doon na nagkaroon ng ganun din dito kay Eva, no? Palagi niya kasama ang ahas, si Satanas yun. Oo, kahit na, di ba? Kahit na bakit ahas? Bakit sabi mo ahas na literal, no? Si Satanas yan. Yun na ang ahas at ang dragon ay Satanas. Yon. Kaya ganun din yun, no? Kaibigan, nandun siya abroad si Mister. Tapos ang kaibigan niyang lalaki, gwapo, pero ahas. Ahas ka. Yon. Kaya hindi natural na ahas, kundi yung ginawa niya. No, ganun din dito. Tuloy, no? Kaya busy si Adan no? Nasa abroad, halimbawa, no? Parang ganun, no? Sa 20, at pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop. Yung busy siya. Kaya nga palaging kasama ni Eva si Satanas, ang ahas. Yan. Kaya dito sa 21, nilalang ang babae mula sa lalaki at hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. Yan, Sa 21, kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang. Yung iba naman, spare ribs. Yan, may spare ribs daw siya. Yan, kaya sinabi sa Tito 1:6, dapat isang asawa lamang. Ayan. Sa 22, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At idudo nila sa lalaki. Ayan. Kaya, ganun yun, Landag tayo dito sa 3:1. Basta yung sinabi rito, datapwat sa kahoy, sa 17, ulitin natin, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Sinabi na ng Diyos, sigurado, you surely die. Gagamitin niya mamaya ni Satanas mo. Lalagyan niya ng kunting dugtong ng kunting word. Kunti lang. Iba na. Mamaya, sa 3:1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, sinabi ng ahas, sinabi ni Satanas sa kay Eva, tunay bang, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa lamanan? Yan. Dapat tunay Tunay, may bang lang, Parang kinonfuse silang kunti. Bang. Yan. Tunay bang? Yan. Sinabi na nga, tunay. Yan. Sabi niya, you surely die kung kakain ka. Pero dinugtungan na niya ng kunti. Bang. At sinabi niya sa babae, tunay bang? Sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa lamanan? Yan. Yung sagot naman ni Eva, confused din. Kulang din si kalaman, At sinabi ng babae sa ahas, kay Satanas, sa bunga ng mga punong kahoy sa lamanan ay makakain kami. Sa 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy
na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon. O, tama. Ni huwag ninyong hihipuin. O, ito na. Baka kayo'y mamamatay. O, confused baka. Hindi siya sigurado sa kanyang sagot. Sinabi niya ng Diyos, you surely die. Kaya nga, kulang din sa kalaman to si Eva Kaya, baka kayo'y mamamatay. Baka parang ganun parang confused siya sa sagot niya ito naman si Satanas alam mo naman si Satanas. Perfect in beauty and full of wisdom. Ayun, Ezekiel 28:12. No? Perfect in beauty and full of wisdom. No? Kaya nga pinapagaya tayo sa kanya No? Sa Matthew 10:16. Be wise as serpent, but harmless like a doves. Ayun, dapat maging matalino ka rin katulad din sa kay Satanas. Maging matalino lang, no? Hindi yung huwag kang maging ahas. Yan. Kundi maging matalino ka. Yan. Pero huwag mong gayahin ang pagka-ahas niya, yung ginagawa. Yan. Kaya sabi niya, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain alinmang punong kahoy sa lamanan? Yan. Sagot pa naman ng babae. Baka. Confusing din yung sagot. Kaya nga na, tukso talaga siya. Tunay, sa 4. At sinabi ng ahas sa babae, ito na pasok na siya. Tunay na hindi kayo mamamatay. Yan. Ito, hindi lang ang dinugtong niya. No? Hindi lang dapat tunay na kayo'y mamamatay. Tunay na hindi. Yan, dinugtungan niya lang ng konti. Yan, parang ganito ba? Bawal manigarilyo. Lagyan naman lang konti sa dulo, sa unahan. Hindi bawal. Yan. Bawal umihi. Lagyan mo lang konti sa harapan, hindi bawal umihi. Yan. Parang gano'n ang nangyari kay Eva Kaya confused kasi siya, kulang din siya sa kalaman. Kaya gano'n din sa atin. Kung kulang tayo sa kalaman, pag may mangangaral dyan, tapos nakinig ka, kung kulang ka rin sa kalaman, makonfuse ka Katulad ito kay brother. Mamaya ng konti. Ito, tuloy na lang natin. Genesis chapter 3, sa 3 na to, sa 12:13 na tayo. At sinabi ng lalaki, ang babaeng, ayan na, nagtulakan na kung sinong may kasalanan, At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ayan, nagtulakan na ng kanilang kung sino na ang may kasalanan. Ayan, sa 16. At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan. Ayan. At ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. Yun kaya nga sabi ni brother na, you surely die in that day, on that day. Hindi naman to silang matay Ano ba yan si brother? Yung mga... Tapos sinabi niya, 930 years na patay, tapos on that day, ano ba yan? At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Ayun, kita mo? 17. At kay Adam ay sinabi, ayun, buhay na buhay pa rin sila Kaya nga yun ang sinabi ng nagtanong. Ulitin ko lang yung sinabi niya. Kaya sabi niya, hindi ho. Nung kumain siya, hindi naman sila namatay Yun ang sabi nung nagtanong. Ito nga, pinapalabas natin nga, buhay na buhay sila Hindi sinabihan sila ng Diyos. Nung kumain sila, sinabihan kagad sila. Sinabi niya sa babae, ito na si Bintin at Adam, ay sinabi, sagat iyong dininig, ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy. Sinabi pa naman niya na, on that day, you surely die. Yan. Ano kaya yan? Kaya ang sagot niya physically death. Pero ito, buhay na buhay sila At kumain ka ng bunga ng punong kahoy sa aking inuutos sa iyo na sinasabi, huwag kang kakain yaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Yan. Kaya maghihirap siya Yan. Sa 20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Paano kung you surely die? Kung namatay sila ng araw na yon?
Gaano na yon? Hindi na siya maging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ayun. Kaya confused talaga itong si brother, no? Hanggang sa pinalaya sila sa Eden. No? Sa 22. Pinalaya sila sa Eden. At saka nanganak po sa kay Cain at kay Abel. Ay, kayo na lang magpatuloy sa pagbasa. Yun. Ang pagpatay kay Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Patuloy pa rin sila. Hello. Ito. Ayan, no? Kaya, pinatay si Abel. Ayan. Nag-asawa si Cain. Buhay na buhay pa rin sila. Patuloy mo yan, no? Ipagpatuloy mo yan. Hanggang sa, ito na. Tapos, Genesis chapter 4, verse 25. Ayan. Ito, at nakilala muli ni Adam. Kung namatay na siya, dapat hindi na siya nanganak. Muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel. Ayun, kapalit ni Abel kasi pinatay ni Cain si Abel. Ayun, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Ayun, tignan mo. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon, pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Yan. 26. Ayan, yun na pala yun, ang binasa natin, no? Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ito na yung sagot ni brother sa Genesis chapter 5 verse 4. Ito yung sagot sa tanong eh. Ito kaagad. Kaya kung titignan mo rito, pinapalabas yan namatay on that day. Pero on that day, bakit? Tingnan mo na sa 4. Sa 5.4. Inimpisahan pala sa 5.4. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon. Buhay na buhay. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nung ipinanganak na to si Seth, at nagkaanak pa ng mga lalaki at mga babae, 130 years pa bago siya namatay, 5. At ang lahat na araw na ikinabubuhay ni Adam ay 900 at 30 taon, 130. At siya'y namatay. Ulitin natin mamaya, yun ang kanyang sagot eh. You surely die, kaya namatay doon yun kaagad. Nung on that day. Ano bang itong mga sagot ni brother, no? Kaya ang gulo eh. Tapos sabihin niya pa, alam mo brother, no? But beloved, be not be ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years. 1,000 years, one day. Ayun. Katulad din kayo sa Panginoon. Pero bakit ganun yung sagot niya, no? Kasi pinapalabas niya na ang one day na namatay si Adam, one day lang. Namatay na yun. Ano kaya yun? Parang ang gulo ng sagot, no? Ang gulo ng sagot ni brother, no? Hindi mo alam kung anong tinutukoy niya, no? Sabi niya, ang tinutukoy niya dito, sabi niya, on that day you surely die. Pero ang tama rito, no? Ang totoo rito, ito. Mula nang kinain niya yon, no? Ang sinabi ng Panginoon doon sa kanila, you surely die. Spiritually, die yun eh. Nung kinain niya yon, hanggang sa 929 years old siya, no? Spiritually, die yun. Basahin natin. Sa John 3:18. Sa John 3:18, mabasa ka rito eh. John 3:18. Sa mga hindi sumasampalataya, no? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Halimbawa, sa mga atheist. Hinatulan na yan sila ng Diyos eh.
Kasi hindi naman sila sumasampalataya eh. Ang sabi rito, ulitin ko, binabasa ko to, baka maya sabihin mo akong mahatol ha. Binabasa ko yan, ang mga ATS. Tingnan mo. Kaya nga sasabihin nila doon sa kabilang babasahin na mga mang eh. Kasi hindi sila naniwala sa Diyos eh. Ito, sinasabi sa John 3:18. Ulitin ko, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya patay ka na sa harapan ng Panginoon eh. No? Kasi hindi ka naman nanampalataya eh. Ayun, ano pa? Ito, sa 1 Timothy, chapter 5, verse 6. Sa 1 Timothy, chapter 5, verse 6. Datapwat, ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, no, sabi niya, datapwat, ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay na buhay, no? Sabi niya, ulitin ko. Datapwat ang mga nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayun, no? Patay ka sa harapan ng Panginoon, kahit na buhay ka pa. Ayan. Ano pa? Ito yung example. Sa Mateo. Sa Mateo chapter 8. Sa Mateo chapter 8. May nangyari kasi rito eh. 21-22. At ang isa naman sa kanyang mga alagad, alagad ni Kristo, no? Ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi. Oo, sabi niya, tulutan mo muna akong makauwi. At mailibing ko ang aking ama. Yun, namatay ang kanyang ama, kaya nagsabi siya, no? Ulitin ko. Namatay ang kanyang ama, kaya hingi siya ng naglisensya siya, no? Sabi niya. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. 22. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ayun. May mga patay pa lang nakatayo, naglalakad. May patay na nakahiga. Ayun. Kaya ganun yun eh. No? May patay na nakasaharapan ng Panginoon. Kung kayo'y nakapagkabuyos sa kalayawan, kahit na buhay ka, buhay na buhay, patay ka sa harapan ng Panginoon. Yan. Kaya ang sagot ni brother iba yun eh. No? Kasi pinipilit niya na patay. Physically pa rin yun eh. Kasi pinilit siya doon hanggang binasa niya ang 930 years old, siya'y namatay. Paano kaya yung mga yung gulo-gulo ng sagot, no? Kaya yon, ang ibig sabihin doon, no? Ay ang ibig sabihin doon sa mga binasa natin na spiritually die. Spiritually dead. Ayun. Nung kumain sila, kahit buhay na buhay pa sila, physically, kaya dapat, kasi nag-i-exist pa rin sila eh. Namumuhay pa rin sila, nag-aanak pa rin sila. No, nandun pa rin siya. Ayun, di ba? Kaya ang tinutukoy doon, no? Ang tinutukoy doon na spiritually dead. Yun. Sabi doon, ang nagpakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Ganon din sila. Kaya nga ano ba yan si brother, no? Kaya bigyan natin ng konklusyon. Yan. Buhay na buhay pa siya mula nung kumain sila. No? Hanggang 929 years old. Buhay na buhay sila doon. Nag-exist pa sila. Namatay naman sila physically. 930 si Adam eh. Kaya mula nung kumain siya hanggang 925, no? Ito konklusyon, no? Ito. Mula nung kumain sila hanggang sa 929 si Adam, ayan, yes, surely die. Spiritually die or spiritually dead. Yun. Dapat ganun yun. 930 years old, physically dead.
Yan. Yun ang konklusyon. Hindi yung pilitin mo na nakalagay doon spiritual, pag kumain kayo, you surely die. Tapos pilitin mo ang 930 physically dead. Labo nun. Ayun. Kaya malinaw. No? Ayun. Yeah, salamat sa Panginoon, no, na atin naman itong na ipagkumpara ang mga sagot ni brother. Kasi kaya ako nga palaging tinitignan yung mga sagot ni brother. Kasi nagpakilala siyang magaling na magaling siya eh. At lahat na puro na lang mali. Ayun. Pero tignan mo yung mga sagot ni brother. Yun. Kaya nga atin yan, no? Wala tayong personal, no? Wala tayong personal dito. No? Kasi siya din ang may sasabi na kung mali siya, dapat pag-ibig yun. No? Pag-ibig yan. Ay ba, mali din halimbawa lang, no? Quote and unquote. No? Na mali rin sa akin dito. Halimbawa lang. Huwag nyo rin akong pabayaan. Pero pagbulay-bulahin nyo yan. Ayun. Na tayo magpasalamat sa Panginoon. No? Dahil ang mas maigit ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Ayun. Mas maigi yon na sawayin mo. Ayun. Dahil mas maigi yon kaysa pag-ibig na nakukubli. Mas maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig. Okay. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us. Share.